Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro ang pagbangon mula sa dagok na dala ng bagyong Opong. Ayon nga kay Oriental Mindoro Governor Humerlito Dolor, nagsimula nang umuwi ang karamihan sa kanilang mga evacuees. Dahil dito agad din nilang sinimulan ang assessment para sa partially at totally damaged na mga bahay para agad makapamahagi ng tulong pinansyal. Sa kabuuan ay umabot sa mahigit 37,000 individual ang inilikas dahil sa bagyo. Bagamat walang naitalang casualty, malaki naman ang iniwang danyos ng bagyo sa sektor ng agrikultura sa lugar. Tinatayang aabot sa 267 million pesos ang pinsala sa palay. Halos ganito din daw ang danyos na iniwan sa mga pananim na saging at mais. Sa ngayon, sapat pa naman ang relief goods para sa mga apektadong residente. Pero nanawagan pa rin ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan ng Oriental Mindoro para matulungan sila sa kanilang mabilis na pagbangon mula sa epekto ng bagyo. Amin po mga local DRR sa pamamagitan ng mga local chief executives at saka ng provincial government ay simultaneous po nagkakaroon ng distribution ng relief goods. Kasama na rin po dito yung prepositioned goods mula sa Department of Social Welfare and Development. Samantala, inihahanda na ng Philippine National Police ang humanitarian assistance teams na ipapadala para sa post-disaster response sa Masbate at iba pang lugar na nasalanta ng bagyo. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates, magmo-mobilize na ang police regional offices sa apektadong rehiyon sa pakikipagtulungan sa concerned local government units para sa magiging deployment nito. Prioridad sa ngayon ang Masbate na pinaka-apektado at tinamaan ni Bagyong Opong. Isinailalim na sa state of calamity ang lalawigan. Inatasan din po ni Nartates ang mga pulis na tumulong sa road clearing operations para matiyak na mabilis na mayahatid ang relief goods at iba pang tulong mula sa national government. Pinatitiyak din sa mga tauhan ng PNP na patuloy na magbigay ng tulong sa pakikipag-ugnayan sa LGUs at iba pang government agencies at sa pagtitiyak ng kaligtasan sa mga evacuation center. Ngayong umaga nakarating na sa Masbate si Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro para personal na tingnan ang pinsalang iniwan ng bagyo. Sa pinakahuling tala ng NDRRMC, umabot na sa 26 ang naitalang patay dahil sa magkakasunod na bagyong Mirasol, Nando, Opong at ng Habagat. Mula sa nasabing bilang 22 pa ang for validation. Tatlo ang nakikita natin priority. Restoration ng power and telecommunications. Yan yung dalawa. And then of course, yung immediate needs nila, yung mga housing materials, no? Yung mga shelter kit. At yan na po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.